vloggers kay Mr. Larry Gadon. Pinanood ko, nako, meron siyang binitawang salita kontra kay Maharlika. Siguro yung naglabas noon naghahabol lang ng views. Kasi pag walang views yung kanyang vlog, wala siya pambiling pagkain. Pa-controversial na kahit na kasinungalingan, talagang ginagawa niya para may pambili siyang pagkain. Subukan niya umuwi dito, uulanin siya ng demanda. Kung talagang matapang siya, di umuwi siya dito. Hindi yung nagtatago siya doon sa ibang bansa. Mayroon akong napanood na vlog, interview ng mga iba't ibang vloggers kay Mr. Larry Gadon, ang Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Pinanood ko, nako, meron siyang binitawang salita kontra kay Maharlika na i-share ko sa inyo. Ihandang inyong mga huwag kayong magalit o maalta presyon. Dahil kung kilala mo si Maharlika, hindi mo magugustuhan itong salita ni Mr. Larry Gadon laban kay Maharlika. Okay, pakinggan natin itong short interview ng vloggers sa kanya. Secretary, hingi lang po sana kami ng reaksyon ninyo dun sa dinibank ng PIDEA na peking mga dokumento na nilalabas ng isang vlogger sa Amerika. From the start naman, talaga naman halata naman na fake yun. At alam nyo naman, siguro yung naglabas noon, naghahabol lang ng views. Kasi pag walang views yung kanyang vlog, wala siya pambiling pagkain. Kaya ganon. Pinagkakakitaan niya yun nagpapa-controversial na kahit na kasinungalingan, talagang ginagawa niya para may pambili siyang pagkain. Secretary, yung paglalabas ng mga ganong impormasyon, posible bang mahabol siya ng gobyerno? Well, actually talaga dyan, pwede siyang kasuhan. Kaya lang, nagtatapang-tapangan lang naman yan. Kasi nasa ibang bansa siya. Subukan niya umuwi dito. Uulanin siya ng demanda. Kung talagang matapang siya, di umuwi siya dito. Hindi yung nagtatago siya doon sa ibang bansa at doon siya naninira. So, yun po. Tinanong siya ng mga vloggers tungkol sa dokumento ng PIDEA na in-expose ni Maharlika na nagpapahayag na itong Bongbong Marcos Jr. noong 2012 ay huhuliin na sana ng PIDEA, kailang pinigilan ng isang cabinet official panahon ni President Noynoy Aquino. So, peke, sabi ni Mr. Larry Gadon, kinopya lang niya yung linya ng PIDEA. Mamaya, pag-usapan natin kung peke o hindi. Dito lang tayo mag-focus. Yung sabi niya na pampataas ng views lang yon para karoon siya ng makain. Kasi kung kukunti ang views niya, ay wala siyang makain. Nako, dito ako umalma. Kasi it appears hindi kilala ni Mr. Larry Gadon yung financial na katayuan ni Maharlika. Yung BFF ni Maharlika, best friend ko rin. Napag-alaman ko na mayaman itong si Maharlika. Kahit hindi siya mag-vlog, buhay na buhay si Maharlika. Yun ang napag-alaman ko. Ang business ni Maharlika is, meron siyang caregiving business. Na ang mga kliyente niya, mga mayaman sa Beverly Hills. Ganun po ang kayang-kayang magbayad ng thousands of dollars sa mga pasyente ni Maharlika. Kaya sa pagkakaalam ko, kahit hindi mag-vlog si Maharlika, buhay na buhay. Okay? So, naghahabol lang ng views. Nako,
pansinin ninyo ang mga political vloggers. Tinitignan ko yung mga views ng mga political vloggers. Wala nang tatalo sa views ni Maharlika. Bawat vlog niya, pinakamababa, mga 50,000 views sa isang araw lang yan. Kasi yung first day, paglabas, tinitignan ko. Ang average ni Maharlika, 1 hour. Pag nag-vlog na siya, 1 hour, nakaka 10,000 views siya. Kaya sa isang araw, aabot ng average 100,000 views. Sa isang araw lang yun. Iba pa yung mga sumusunod na araw. So, pinakamababa na lang yung 50,000 paminsan-minsan. At alam nyo, magkano ang kinikita ni Maharlika with those average na 100,000 average views per vlog. Eh, ang dami niyang live stream eh. Kuminsan, 2, 3, 4, depende sa breaking news. Kahit matutulog na lang siya pag may nag-breaking news, babangon, mamaya magsalita na naman. Mahirap kayang mag-vlog. Masakit dito. So, to me, kanya-kanyang pananaw yan eh. Okay naman yung kumita ng pera. Ako, kumikita rin ako ng pera eh. Kaya lang, hindi para sa akin yung kita ko sa YouTube. Meron tayong ginagawang pagtulong sa Talaandig Tribe. By the way, hindi na ako nakaka-vlog masyado sa Talaandig Tribe. Hindi na ako pumupunta doon for security reasons. Kailang tuloy-tuloy po ang pagtulong natin doon. May mga livelihood. Oh. So, maliban sa sayote, kamote, tanim na tayo ng saging, meron tayong babuyan, merong every Saturday na pagtuturo ng salita ng Diyos. So, ang kita ko sa ating vlog is pantulong sa nangangailangan kasi biyaya ng Diyos, sobrang-sobra ang aking pensyon para sa aming dalawang mag-asawa. Hindi na namin maubos yung pensyon. So, kumikita. Kaya lang, ang main purpose ko sa pag-vlog, hindi yung pagkita, kundi to inform the public. At saka i-expose ang mga nakikita kong kamalian, hindi magandang ginagawa ng ating gobyerno. So, excuse me, ganon din kay Maharlika. Hindi yung kita ang kanyang adhikain sa pag-vlog, kundi inform the public. Labanan ang maling ginagawa. So, I do not agree yung sinasabi ni Mr. Larry Gadon na pampataas lang ng views yung mga ginagawang expose ni Maharlika. Okay? Punta tayo. Peke yung dokumento. Yung ipinost ni Maharlika na PDEA document, inerase niya o tinabunan niya yung pangalan ng PDEA agent. Ako, dahil sinabi ng PDEA, peke. Nako, I dig deeper. Naghanap ako ng paraan para magkaroon ng kopya na makita ko sino yung pumirma. Nako, sa kabutihang palad, meron akong nakuhang kopya na kitang-kita doon sino yung PDEA agent na pumirma. So, nandun. Kita ko na yung pangalan, although hindi ko babanggatin. Katulad ng ginawa ni Maharlika, to protect yung agent na hindi niya pinakita. Ako, nagkaroon ako ng kopya na kitang-kita ko sino yung pumirma at ni-research ko yung PDEA agent. Totoong PDEA agent. Ang kanyang reputation is matapang, walang sinasanto, trabaho lang ang style ng agent na pumirma. By that time, parang senador si Bongbong Marcos Jr. 2022. May natanggap siyang confidential info na nandun. Pupunta nila. Hinarang. So, yung sinasabi na wala naman sa database. Sabi ni Maharlika, tama yun, wala sa database dahil hindi natuloy. At ang sabi na Atty. Roque is
para patunayan yon, hindi na kailangan ng, kasi hindi naman digital, ano yun, paper document yun. Sabi ni Atty. Roque, para mapatunayan, para maging ebidensya yon sa korte kung kinakailangan. Kailangan lang ipakita yung original at saka yung pumerma, aminin niya na kanya yung perma. Yung nakuha ko is electronic copy, but I believe merong original yan. And I believe pag nagpilitan na, nagkagibitan, lalabas yung PIDEA agent na yan at papatunayan niya na perma niya, siyang nagperma sa dokumento na hawak ni Marlica. Kaya ko naniniwala ako na genuine na dokumento yung ipinakita ni Marlica. Plus ito, nagtutugma doon sa pahayag ng dating Presidenteng Duterte. Siyang unang nagbulgar niya na pinakitaan siya ng PIDEA ng dokumento na nasa narcolis nga si Bongbong Marcos Jr. nung mayor pa siya. Nung 2022, tama, mayor pa si Tatay Digong. Di nagtutugma. So, yung dokumento ni Marlica, it does not stand alone. Mayroong mga corroborating statements, evidences. Si ex-senator Kusiting, kaidaran ni Bongbong Marcos, sinasabi niya nga, talagang ano yan, gumagamit. So, once and for all, ang challenge ng taong bayan para tumigil na ang issue na ito. Hindi pa natin isama yung pulburon video na yan. Bakit hindi magpa-drug test? Nagpa-drug test nung kampanyahan. Kaya lang, walang nakakita, walang testigo. Kung ako ang presidente ngayon at inaakusahan ng ganyan at wala akong ginagawang masama, ay di bakit hindi? Sige, i-drug test niyo ako. Buhok. Dapat buhok. Kasi kung ano daw, kung sa dugo or ano, nawawala yung pulburon sa katagalan ng panahon. Once na buhok, forever nandyan daw. So, kung ako, bakit hindi? Bakit tahimik? I will not dignify such accusation. Ganun lang sa kanya, tapos tinalikuran ng media. So, sana naman, para tumigil na ito, para mag-focus na tayo sa nation building, wala na itong issue na ito ng pulburon, magpa-drug test. Bakit ayaw tugunan ang hamon ng drug test? Kayo na ang sumagot sa tanong na yun. Basta ako, naniniwala ako sa expose ni Marlica. Hindi lang yung tungkol sa PIDEA documents yan, kundi yung mga iba pa niyang expose, nagkakatotoo. Halos lahat ng expose niya. So si Marlica nagdadala ng tunay na news. Paano na lang kung walang Marlica? Paano na lang kung wala yung mga puting ahas na nakakaalam sa nangyayari sa loob? Mabuti na lang at may Marlica na sumbungan ng mga may access sa information. So pagdating kay Marlica, sinasabi lang sa atin, well, tayo, netizens, bahala na, may maniwala o hindi. Basta ko, naniniwala ako, tunay yung mga expose ni Marlica. Balik tayo kay Mr. Larry Gadon. Sino ang walang makain? Nako, kung ang isang tao na disbar, ano nang trabaho niya? Abogado, hindi na siya makawak ng kaso. Tapos, in-appoint Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Ano ang kanyang qualification na maging Advisor on Poverty Alleviation? Ang daming critics ni Mr. Larry Gadon nung in-appoint siya. Mga articles na he is not qualified. So ano ngayon ang ginagawa niya? Wala pa akong, isa lang ang nabasa ko, narinig kong balita yung programa niya, BBM, Batang Busog
malusog. Ganon. About nutrition. Yun lang. Kaya lang, ano lang yun? Press release after that, wala na. Tahimik na. Biglang umingay si Mr. Larry Gadon. Yun na. Political amendments ang kanyang isinabmit sa Kongreso. Ito na. Nautusan na ba? Nagtatanong naman lang. Trabaho ba ng Advisor on Poverty Alleviation ang mag-submit ng proposal tungkol sa political amendments ng konstitusyon? Magkano ang sweldo ng isang presidential advisor? Ni-research ko. Basic salary is 278,000 per month. At kung idagdag mo pa ang mga allowances, bonuses, other perks, sabi ng COA, ang isang presidential advisor aabot ng 4.9 million pesos annually ang sahod. So ano ngayon? Karapat-dapat pa. So, yun po ang tanong kay Mr. Larry Gadon. Anong ginagawa niya bilang isang advisor on poverty alleviation? Nababawasan ba ang pobre sa Pilipinas? According to surveys, tumataas ang mga pobre sa Pilipinas. Tumataas ang incidence ng hunger. Yon ang hamon sa pinapasweldo ng taong bayan ng 278,000 per month. Gawin niyo po ang trabaho niyo. Tulungan niyo ang mga pobre, hindi yung mag-recommend, suggest, proposal ng political amendments.